Hello mga ka-OER. Ito ay continuation ng video natin, video tutorial na pinapakita natin kung paano gumawa ng bootable flash drive or gawing installer yung ating flash drive at lagyan natin ng laman ng Windows 10 or Windows Server 2019. So ito yung continuation na sabi ko nga, no? Uulitin ko, kapag kayo ay gumamit ng Rufus, no? Kung kayo ay gagawa ng bootable, dapat piliin si GPT. Kaya ang target niya doon is UEFI na system, target system niya. And then, pinapakita ko rin yung video kapag kayo ay mag-install na ng OS, ay kung ano yung inyong pipiliin o pipindutin para gagana ang inyong installer. Or else, mahirapan kayo kasi magkaiba yung GPT at saka MBR. Okay, by the way, this is an exclusive video tutorial for my students. Kapag ikaw ay hindi estudyante ko, at hindi subscribe mo na. Wow! Para mas marami ka pang matutunan patungkol sa CSS, Computer System Servicing. Okay? So, handa na ba? Kung handa ka ng matuto, tara, samahan po ninyo. So ngayon po tayo ay mag-install ng OS, no? Windows Server 2019 using this installer. Ito na po yung, kung matatandaan niyo, ito po yung flash drive natin using Rufus ay ginawa nating bootable, no? We choose GPT, ang target system niya is UEFI. So let's try to install, observe. And then sa BIOS, i-ano lang muna natin, F10 lang muna natin, F10 para mag-restart lang siya. Okay, first things first. Okay, once na mag-boot na po ito, okay, tingnan natin ha. Okay, so dito nakalagay F1 continue, delete for interbind. So i-delete natin, press natin yung delete ito. Yan, para mapupunta tayo dito, ma-redirect tayo dito sa BIOS. So sa BIOS, dito na po lahat yung mga or initial configuration. So ngayon, dahil napili natin yung ating bootable na GPT, i-check natin sa authentication. Dapat naka-disable ito kasi may enable, may disable. So keep on set on disable. Sa security naman, wala na tayo halos diyan galawin sa boot option. Ito, tandaan natin na itong launch CSM. Kapag yun nga ang ginamit natin yung GPT, never ang iset. Pero kung yung MBR, always, na para at least basahin niya. And then dito sa tama na ito. Usually kasi ito yung nauna. Sa first boot, Windows Boot Manager. Tapos pangalawa itong removable device. So yung piliin natin si removable, piliin na natin si removable, enter lang natin. So magiging first boot na siya. So ano ibig sabihin? Pag restart natin, ito yung kanyang unang babasahin, itong removable device. Ito yung removable device. So dito niya babasahin yung installer, yung basahin niya, di ba? Kapag ito naman ang nauna, Windows Boot Manager, ito na yung system niya. So sa status na ito, ang unang basahin niya, pag restart, pag mag-open na, si flash drive. And then pangalawa, si Windows Boot Manager. Kung sakaling defective si removable device, yung ating installer, kung defective, automatically, ito yung babasahin yung Windows Boot Manager, which is, ito na yung sa system. So sa status ngayon, yan, tama yan. And then, isa pang tatandaan, kapag GPT na pili natin, kapag gagawa tayo ng bootable, ito si fast boot dapat disable dyan kasi kung naka-enable dyan ay hindi rin po yan babasahin, mahirapan tayo. Okay, so ano po ba ang dapat natin tandaan? Okay, yun lang naman, sa authentication, dapat naka-disabled si secure boot.
Sa option, dapat si ito, launch, CSM never, first boot removable, and then fast boot disable. Okay? So, i-ano natin, F10, save and exit. So, press natin si F10 ito. F10, press natin. Tapos nalabas na yun siyang option, i-yes lang natin. Pwede yung F12, no? Kung gusto nating ma-reboot siya sa flash drive. So, press natin yung F12. Okay? Press natin. Ayan na. Pinapapili na tayo. So, nakalagay dito na-press ko nga pala si F12, ha? So, ang lumabas dito is UEFI, USB flash drive. So, yan po ang piliin natin. So, once na na-click na natin, napili na natin si UEFI, ganito. Press lang natin ang enter. Okay, so enter natin. Okay, so tuloy-tuloy na yan siya. Okay. So, obviously, binasa niya na si installer natin, no? Windows Server 2019. So, yun na yung binasa niya. Kasi kung hindi natin na-set as first boot si installer, si Windows, natin ang napili, manager, boot manager, ayun, doon pa rin siya sa regular niya, no? Sa kung tayo ay magbubukas ng PC, doon lang siya, yun yung una niyang basahin. Pero ngayon, dahil nag-install tayo, so binasa niya na ang ating installer. So, ito na nga, lumabas na nga si Windows Server 2019, click lang natin. Install. Click install. Okay, so it's started. Setup is starting. So successful tayo, Successful tayo sa paggawa ng bootable device or installer using our flash drive. So dito, ito magiging part 2 na ito on how to install talaga ng instruction. Piliin natin tong Windows Server 2019 Standard Evaluation. Kasi ito lang gagana. Kung piliin mo yung una, pangatlo or pangapat, di gagana yan. Okay, next natin. Okay, by the way, nakaset na nga pala si server at saka si client natin. Okay, accept. Click natin si accept. Next lang natin. Okay, piliin lang natin si Windows. And so on and so forth. So, pwede tayong magbura, itong mga primary na ito na yung mga drive, magbura tayo para at least mabawasan naman yung natin, madagdagan yung ating memory. Okay, delete natin. Tapos ito yung gagamitin natin. So i-format lang natin, i-format, okay lang. Ka naman, mag-next or mag-create ka, mag-create ka ng isa pang ang tawag nito, partition. Depende sa accessor. Okay, so hanggang dito lang muna tayo. Okay? Anyway, ang pinakita ko rito ay kung paano mag-install ng OS, a continuation ng paggawa natin ng. So, that's it.